Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother N na sa pangalan ng channel na ito ay muling nag-aanyaya sa lahat ng mga palagiang sumusubaybay at gayon din naman sa mga bagong makakasubaybay na tayo po ay sama-samang makipag-aralan sa ating gagawing pagtalakay at pagsasaliksik ng mga nauukol sa ating Panginoon, sa kanyang mga katwiran at sa kanyang mga salita mula sa banal na kasulatan o Biblia. Sana po ay nakapagpapatuloy tayo ng maayos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng mga dumarating sa atin sa tuwi-tuwi. Halos ay linggo-linggo na mga bagyo at mga sama ng panahon na talagang pumipinsala sa marami sa ating mga kababayan. Sana po ay huwag tayong panghinaan ng loob at tayo ay laging manalangin sa Diyos upang bigyan tayo ng kalakasan at nang sa gayon ay maitawid natin ang ating mga pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sa oras na ito ay tunguhin na po natin ang ating teksto at ang ating pong tatalakayin ay ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang unang sulat kay Timoteo. Ang kapitulo ay 4 at ang talata ay 16. Ganito po ang mababasa. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ano po ang malinaw na tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo? Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Yung palang mangangaral o ministro gaya ni Timoteo ay hindi lamang yung kanyang pagtuturo o yung kanyang aral ang dapat ingatan. Ingatan mo, sabi ni Pablo, ang iyong sarili. Una pa na dapat ingatan ng mangangaral o ng ministro ang kanyang sarili at gayon din naman dapat ang wikang ingatan ang kanyang turo. Hanggang kailan dapat ingatan ng mangangaral ang kanyang sarili at ang kanyang turo? Sabi ni Pablo, manatili ka sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, patuloy na iingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo o aral at pananatilihan mo ang pagiging maingat sa sarili at sa turo. Hindi po seasonal ang pag-iingat sa sarili at sa turo. Habang panahon, yun lamang ang ibig sabihin ni Pablo Manatili ka sa mga bagay na ito, sa makatwid baga ay sa pag-iingat sa sarili at sa itinuturo. Ano po ang kahalagahan nito kung magawa ng mangangaral? Ang tagubilin ni Apostol Pablo, naroon din po sa talata, sapagkat sa paggawa nito ay iyong sarili, iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.
Yung palang kaligtasan, may kaugnayan yan dun sa pag-iingat ng ministro o mangangaral sa kanyang sarili. Hindi lamang yung kaligtasan ng mangangaral, kundi maging yung nakikinig sa kanya ay nakadepende ang pagkaligtas doon sa maingat na mangangaral. Ibig sabihin, sa ministro o ebanghelista o tagapagturo na nag-iingat ng kanyang sarili at ng kanyang itinuturo. Malinaw po ang sabi ni Pablo, iyo ring sarili ang ililigtas mo, yung ministro, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Yung salitang nagsisipakinig sa iyo, yun pwedeng kapatid o pwede rin namang hindi. Ngayon, partikular, itong tagubilin o instruction ni Pablo kay Timoteo, sino ba ang unang-unang dapat na pag-ukulan nito o pinag-uukulan nito ayon kay Pablo? Talatang 6, kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinakandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Partikular po, doon sa mga kapatid ang wika. Sinong mga kapatid ito? Kapatid sa pananampalataya. Kung ipaalaala mo, sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na ito, magiging mabuti kang ministro. Ibig sabihin, talagang tungkulin ng ministro yon na siya po ay magpaalaala, siya ay magturo, siya ay mag-ingat ng kanyang sarili, siya ay sumunod doon sa pananampalataya at sa mabuting aral upang siya po ay maligtas at pati ng mga nakikinig sa kanya, partikular yung mga kapatid. Natural po, ang ministro, ang unang-unang dapat makinabang dyan sa kanyang pangangaral, yung mga kapatid o yung mga kasama niya sa pananampalataya, yung mga kapatid sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin lang nito. Ngayon, ano bang halimbawa nung pag-iingat ng ministro sa kanyang sarili? Hindi na po natin didetalyehin, pero ito ang isang halimbawa. Kung ang ministro nakasuhan ng pandadahas o ng rape, yung ba ay nag-iingat sa sarili? Hindi po. Kung ang mangangaral o yung nagtuturo ng mga aral mula sa Biblia ay siya po ay nadala sa hukuman, ibig sabihin ay siya ay naasunto. Hindi po literal na nadala. Siya ay naasunto ng panggagahasa. Malinaw po yun na hindi niya naingatan ang kanyang sarili. Sapagkat kung nag-ingat siya sa kanyang sarili, hindi siya makakasuhan ng rape sa husgado. Baka ikatwiran ng mangangaral, hindi naman totoo yan, gawa-gawa lang yan. Wala puro ng issue. Ang sinasabi natin, kung ang mangangaral, siya po ay inasunto, kinasuhan, idinimanda ng panggagahasa o pandadahas o rape, maliwanag, hindi niya naingatan yung kanyang sarili.
Kung yun ay totoo o hindi, ibang usapan yun mga magulang at mga kaibigan. Habang hindi nalilitis, hindi natin masasabi na yung kaso na isinampa sa kanya sa hukuman ay totoo o hindi. Kaso mga magulang, pag ang mangangaral ay naasunto ng rape, kadalasan ayaw magpakita physically, hindi lumilitaw sa husgado. Ngayon, hindi lamang lumilitaw sa husgado, tinatakbuhan pa yung asunto. Anong ibig sabihin ng tinatakbuhan yung asunto? Lumalayo po o umiiwas sa jurisdiksyon ng husgado na nakasasakop nung kanyang kaso. Anong ibig sabihin yan? Ano ang indikasyon kapag ang isang mangangaral na inasunto ng rape ay tumakas? Halimbawa, umalis dito sa ating bansa. Ito, basahin natin, Kawikaan 28:1. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol, ngunit ang matwid ay matapang na parang leon. Naalala ko tuloy yung isang mangangaral na nakasuhan ng rape dyan sa Pampanga. Partikular dyan sa RTC Branch 54 sa Macabebe, Pampanga. Ibig sabihin, pag doon ka kinasuhan ng rape sa Pampanga, yung insidente allegedly sa Pampanga nangyari. Kasi question ng jurisdiction yan Yung husgado na may jurisdiction sa lugar na kung saan di umano naganap ang panggagahasa, natural doon kakasuhan yung pong ministro na nakasuhan ay tumakas, umalis ng Pilipinas. Ngayon, ang kinakatwiran, bakit? Wala pa namang warrant nun Tama-tama ngayon itong Kawikaan 28:1. Kasi, ang ibig palitawin, umalis naman daw siya ng Pilipinas, wala pa siyang mandamiento de arresto. Anong sabi ng Biblia? Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ibig sabihin, hindi ka pa naman hinahabol sa pamamagitan ng warrant of arrest. Pinre-empt mo na, umalis ka ng Pilipinas. Kaya nga kung nagbabasa kayo ng mga jurisprudence na ito po ay inilalatag ng Korte Suprema o ng Supreme Court, meron kayong mababasa sa tweet na flight is an indication of guilt. Yung pagtalilis, yung pagtakbo, yung pag-alis ay indikasyon ng kasalanan o ng guilt. May guilt o guilty, kumbaga, pag ang isang inasunto ay tumakas, lalo na siya po ay lumabas ng Pilipinas para hindi siya masakop ng jurisdiksyon ng husgado. Anong ibig sabihin nun? Hindi naingatan ang sarili ng mangangaral kaya siya naasunto o nakasuhan ng rape. Diyan sa labas ng Luzon, meron din diyang mangangaral nakasuhan ng rape. Dito sa Metro Manila, meron ding mangangaral o ministro nakasuhan din ng rape. Pag ikaw ay nakasuhan ng rape, mangangaral ka, o samantalang ikaw ay nangangaral, hindi mo iningatan ng iyong sarili. Anong epekto nun? Pati yung nakikinig sa iyo, apektado, ayon sa talata ng Biblia. Kasi ang mga tagapakinig o yung mga tagasunod
o yung mga followers o yung mga members o mga kapatid, nakadepende ang kanilang kaligtasan sa turo ng mangangaral, hindi lamang sa turo ng mangangaral, kundi maging sa pag-iingat ng mangangaral sa kanyang sarili. Nakapagtataka naman yung mga mangangaral na yan. Siyempre, ang kaso nila na rape, hindi naman kapag-karaka yan eh. Pag medyo umangat na yan, pag medyo nagkaroon na ng mga miyembro at nagkaroon ng mga kaanib na magaganda. Yung salitang maganda, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Kasi sa ating bagong batas, ang rape, pwedeng rape din sa kapwa lalaki. Karamihan ng mga mangangaral na nadala sa husgado, hindi po literal na nadala. Kasi yung iba nga ayaw isubmit ang sarili sa jurisdiction ng husgado. Literally, umiiwas. So, kaya nga tumatakas eh. Ibig sabihin, pag nademanda, karamihan dyan sa mga iyan, ang demanda ng rape, laban sa babae, ng rape ng babae, na kuminsan ay kasamahan pa sa religious group. Meron din naman mangangaral na lalaki, nakakasuhan din ng rape sa kapwa lalaki. Member o kasama rin nila yun. Hindi sila nag-iingat ng kanilang sarili. Ayon sa tagubilin ni Apostol Pablo. Ngayon, yung sa turo naman, ang puntahan natin. Dito sa turo, babanggit tayo ng mangangaral kasi babasahin natin sa kanyang magazine o sa magazine na inilathala nila. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa ikaliligtas ng tao? Ayon dun sa isang magazine, dito sa TOP magazine, The Old Path Magazine, Volume 1, Number 03. Ito po ay magazine ng Ang Dating Daan o ADD, aka MCGI. Yung pong pinangunahan ni Eliseo Soriano o ni Eli Boy kung ating mabanggit. Ano po ba ang isa sa mga aral ng ADD MCGI tungkol sa kaligtasan? Ito po, basahin natin. Page 54. Sabi po ito ni Eli Boy doon sa tanong na, basahin muna natin yung tanong. But in this world, there are homosexuals. Ayan. Will they also be saved? Tanong po ito kay Eli Boy Soriano na nakasulat dito sa TOP Magazine. Sa mundong ito ay marami daw homosexual. Maliligtas din ba sila? Ang sagot po ni Eli Boy, ito sa ibaba nung tanong. They have an equal chance to salvation. Yung daw mga homosexual o yung iba ang sexual preference, meron ding tsansa, kaparehong tsansa para maligtas. Pero ano daw ang kailangan ayon sa turo ni Eli Boy? Tuloy natin ang pagbasa. They just have to be baptized and be washed of their sins in the true church. Kailangan lamang ang wika mabotismuhan sila at mahugasan ang kasalanan sa tunay na iglesia. Yan po ang sagot ni Eli Boy. Yung mga homosexual ang wika, maliligtas din yun Pero dapat silang mabotismuhan at mahugasan ang kasalanan
sa tunay na iglesia. Hindi po natin pinupuntirya dito yung mga tao na iba ang sexual preference. Ang tutumbukin natin dito, yung sagot ni Eli Boy para maligtas. Anong sabi niya? Kailangang mabautismuhan sila at mahugasan ng kasalanan sa tunay na iglesia. Yun ang ating pag-aralan. Tanong, si Eli Boy po ba ay sumunod dito sa kanyang turo? Ibig sabihin, iningatan ba niya yung kanyang turo o tinupad ba niya yun na kailangan na mabautismuhan sa tunay na iglesia upang maligtas? Siya po mismo, hindi niya tinupad yan mga magulang at mga kaibigan. Bakit po? Dun sa kanyang ipinarehistrong ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit-saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas na umiral noong 1980 hanggang 2001 or sabihin na natin hanggang 2002, hindi po bautisado si Eli Boy dyan. Bakit natin sinabing 2002? Kasi yung desisyon na binawalan sila ng paggamit ng napakahabang pangalan, December 12, 2001. Kailangan pa yung maging pinali, mga magulang at mga kaibigan. Kaya sabihin na natin, naging pinali yung desisyon, year 2002. Ito yung sa GR number 1375992. Paano yung mga kaanib sa iglesyang iyon ng mag-ama na sinasabi ni Eli Boy na may pangalan daw na Kristo? Sila po ba ay maliligtas? Batay dito sa turo ni Eli Boy, hindi maliligtas. Bakit po? Kasi dapat daw mabautismuhan sa tunay na iglesia para maligtas. Tanong, nagpabautismo ba si Eli Boy dyan sa ang mga kaanib sa bansang Pilipinas o yung saligan na ipinarehistro niya? Hindi siya bautisado Ergo, hindi tunay na iglesia yon. Kaya hindi nagpabautismo si Eli Boy. Natalo na nga, sabihin na natin, hanggang 2002 lang nila nagamit yon nung maging pinal yung desisyon. Nung January 2004, nagparehistro ng MCGI, Members Church of God International. Tanong, nagpabautismo ba si Eli Boy sa MCGI? Hindi po. Anong ibig sabihin? Hindi tunay na iglesia yon. Sapagkat ang sabi ni Eli Boy, para maligtas, kailangan sa tunay na iglesia mabautismuhan. Hindi siya bautisado dun sa kanyang ipinarehistrong saligan. Hindi rin siya bautisado dito sa MCGI o Members Church of God International. Ibig sabihin, parehong hindi tunay yun. Yung mga kaanib na inabutan ng kamatayan sa dalawang iglesia na ipinarehistro ni Eli Boy na hindi siya nagpabautismo, entonces hindi tunay na iglesia, maliligtas o hindi? Hindi po, kasi ang tagapakinig nakadepende yan dun sa aral nung kanyang tagapagturo. Ngayon, meron pa nga yung Yahawaha, iglesia ni Yahawaha, Hamasaya. Sabagay, sandaling panahon lang yun Pero yon parang ang ibig niyang ipaliwanag doon, iglesia rin ng mag-ama. At may pangalang Kristo. Kasi sabi ni Eli Boy, kailangan daw may pangalang Kristo para maligtas. Hindi ka naman nabautismuhan doon. Sabi mo, kailangan bautisado. Hindi ka rin maliligtas. Ikalawa, yung MCGI, wala nang pangalang Kristo. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Ibig sabihin, hindi tunay. Bakit? Hindi ka nagpabautismo dyan Kaya, yan po ang
dapat ingatan ng mangangaral Kawawa yung mga mangangaral na napaniwala ni Eli, ito ang tunay na iglesia ng mag-ama. Mag-ama daw kasi ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Nung matalo, hindi na mag-ama, wala na yung Kristo na sinasabing kailangan daw at hindi na mag-ama. Members Church of God International, mag-amain, magtiyo na lang, mga magulang at mga kaibigan. Tunay ba yun? Hindi po. Bakit? Hindi nagpabautismo si Eli Boy dun ang sabi niya, para maligtas kailangan sa tunay na iglesia, ayon dito sa TOP Magazine, page 54. Hindi lang si Eli ang hindi maliligtas, at saka yung kasama niya na dun sa iglesyang MCG ay mag-amain sila. Pati yung mga nakinig at inabutan ng kamatayan, kawawa naman tong mga taong ito na paniwala ng mga hindi po tunay na pangangaral na ayon sa kasulatan. Sana po ay nakatulong ang ating pag-aaral na ginawa. Salamat po sa inyong pagsubaybay.